Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula September 29 to October 5, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative. Ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa rin dito na. Ito ang last deck. So, ano kaya to? Relasyon ba to? Pero may clue naman tayo. Lovers. Relasyon o career? mm-hmm. So, ang dating sa akin, may someone dito, oh. Iniisip ko, gusto ba nito mag-sorry lang o younger energy? Meron kasing nag-aabot ng something stable doon. So, parang offering ba? Meron siyang gustong mangyari. Kaya lang, parang masyadong tawag doon, mahirap abutin. Ganun ang dating. Yung pangarap niya dito. Dahil sa presence nito, baliktad eh. Parang ano siya, may desire na mahirap mangyari. Ano, baliktad naman to. Kaya tuloy, napapaisip ko kung ano to. Relasyon, career. Career na lang siguro. Dahil di naman laging lovers ay relationship. Pwede rin siyang may kinalaman sa choice, decision. So, ganun, parang may ambition siya dito na mahirap maabot. Regarding partnership siguro. Pero grabe naman kung relasyon. Kasi kung relasyon na yan, na mahirap maabot. Tapos na partneran pa nito. Ano yan? May sabit, kaya mahirap abutin. So may someone na nagde-desire dito. Whether kayo to o someone else na nanliligaw, pero alam na niya sa sarili niya, in a relationship sa iba. Kasi ano eh, gigisahin siya sa kumukulong mantika dito, o sa sarili niyang mantika. Kung ipupush niya pa rin, ganun ang dating kung relasyon, yung scenario. Pero kung career, parang may gusto siyang mangyari, kaya lang dangerous masyado. O mapanganib. Na kung ipupush niya pa rin, mapapahamak siya.
So again, case to case basis. So again, ulitin ko, unang senaryo. Dun sa career, di ba? May ambition kasi yung iba sa inyo, kaya lang nga masyadong mahirap abutin. Na parang kung gusto niya talaga to, maging willing dapat siya sa possible consequence ng magiging action niya. Parang kailangan siyang i-give up sa sarili niya para mangyari to. Example, di ba sa entertainment industry, mapapansin natin na may mga taong biglang sikat. Hindi naman lahat ng case, pero may case na ganun, biglang sikat. Pero kaya pala ganun, kumagat sila sa patalim in a way na ipinahamak nila ang sarili nila para makuha nila ang fame na gusto nila. Okay? So, paano yung ipapahamak? Edi, may papagawa sa kanila na ayaw nila. Okay? At pag nakuha na yung gustong kunin sa kanila o ipagawa, so doon pa lang makukuha nitong starlet yung fame. Okay? So sana nagets nyo. Kasi hindi ko na siya i-detalyado at masyadong komplikado. Pero nangyayari talaga yan sa entertainment industry. So yun yung best example. Kaya nga siya mapahamak, baka mapahamak o mapanganib. Kung career, kung relationship, may dinidesire nga yung iba sa inyo eh. Kaya lang nga, mapanganib in a way na may sabit. O baka ganito, may nagugustuhan yung iba sa inyo, kaya lang nga, in a relationship na sa iba. O pwedeng may nagkakagusto sa inyo, type nyo, kaya lang in a relationship na kayo sa iba. So, yan ang naiisip kong pwedeng maging mga reason kung bakit gigisahin kayo dito sa kumukulong mantika o sa sarili niyong mantika na pwede naman ma-prevent, di ba? Depende sa kung anong magiging choice nyo dito o decision. Pero kung ako sa inyo, siyempre, alam nga namang ipahamak nyo yung sarili nyo. Pero again, decision nyo yan. Okay? Kayo lang ang makakapag-decide para sa sarili nyo. Ito naman ay gabay lang. So, maganda tong scenario dito. Ibang scenario na to. Kasi ganun ang ginagawa ko. Iba-iba scenario. Kung di ka maka-resonate dito, edi dito naman. O, kung di pa rin, edi dito na. Ito maganda in a way na may faithfulness sa pagitan ng mga tao o mag-lovers na professional. Okay? So, pag sinabi mong professional, mga magkarelasyon na may natapos. Kapag tapos ng college, may lisensya, o expert sa ginagawa niya. So, pag sinabi mong expert, matagal niya nang ginagawa yon. Biyasang-biyasa na siya. Whether may license siya, wala. Pero, sa tagal na nga niyang ginagawa yon, yung ginagawa niya, edi expert na siya dahil sa dami ng taon, magbibuild ka dun ng experience, skills. So, kung ganun ang sitwasyon, may faithfulness. Okay? Kung relasyon, nandun ng loyalty.
Ngayon, sabihin natin may problema. At ang problema ay tungkol sa career in general. So sabihin natin problemado yung iba sa inyo sa ka-workmate, boss, o mahina benta. So, walang work. Pwedeng ganun. Kung ganun ang case, asahan natin ang pagbabago. Okay? Pagbabago in a good way. Kasi, parang ang dating may makaka-recover kayo. Okay? Kung kayo man to. O someone na alam niyo sa sarili niyo, malapit sa inyo, kaya lang parang kinakalbaryo buhay niya. So, ganun. So, sabihin natin hindi to career, relasyon, pwede rin naman. Na, yun nga, may somewhat recovery na maaaring mangyari. Lalo na kung kasal. Pero kung sabihin natin literal na may sakit, so sabi ko nga kanina, may good changes, di ba? Pagbabago in a good way. Baka gumaling pa yan. Okay? Lalo na kung magpapacheck ka. Kung yung pet, literal na may sakit, ipa-check up. Okay? Na-encourage yan. Kung napansin nyo, matamlay na yung pet nyo, check up agad. Para ma-avoid natin ang unnecessary o unwanted problems, health problems. O sabihin natin may sakit na talaga. Hopefully, gumaling na. Okay? Lalo na kung kaso to. Pero kung partner to, lalo na kung partner, someone na trusted, you can count on. So, friend, sibling, parents, eh gagaling pa nga, oh. Gagaling kung i-follow ang reseta ng doktor, syempre. Saka kung hindi siya mag-self-medicate, kung magpapacheck up siya literally sa doktor, ayan, may pag-asa pa. Pero kung ginamot na talaga at nagpapagaling, edi asahan natin na sa week na to, gagaling na siya ng tuluyan. Yung someone nga, o kayo, o someone na malapit sa inyo, baka magkasakit. O pet. Ano pang masasabi dito? Ano siya? Advice na to? O extra message? Wow! So, saan natin may transition daw. Oh. So, pag sinabi mong transition, parang progress. Tapos, merong positivity. So, syempre, in a positive way. So, yun na nga siguro sinasabi ko, good changes na paparating para sa iba sa inyo. Sana nga para sa lahat na lang. Ang pagbabago ba? Pagbabago ng kalagayan sa positibong paraan. So, yun nga, kung may iba sa inyo na may problema nowadays with relasyon man yan o career, magiging okay pa dahil dito sa card na to. Pero dito ang problema natin no. Ito lang naman dito sa tarot. Pero dito sa dalawang oracle, okay naman.
Anyways, kung alam nyo sa sarili nyo, mapapahama kayo, syempre. Iwasan na, di ba? Hindi na dapat pinag-iisipan yan. Umiwas na agad. Kaysa magsisi sa huli. Anyways, ito, agreement. So, pag agreement at continuance, ang dating sa akin, halimbawa lang, may iba sa inyo o kakilala nyo na malapit sa inyo, bago lang sa trabaho, probationary siya. Continuance, di parang ang dating magtutuloy pa ang agreement o contract. So, from probationary, maaaring magtuloy sa pagiging permanent. Hindi may end, hopefully. O anything na may kailangan sa agreement, mukhang may continuation yun. So, sabihin natin umuupa, halimbawa lang. May umuupa sa inyo, tapos magre-renew pa ba siya ng kanyang upa? Oo. Kaya mga ganong sitwasyon ba? Halimbawa, may bumibili sa inyo, tapos kung bibili ba siya ulit pag naubos yung product. Mukhang oo, ganon. Tuloy-tuloy ang kita. Okay? Lalo nga kung supply ang pinag-uusapan. So again, agreement na lang in January. Ay, 16 minutes na pala ito. Magsi-17 na. Mag-end na ako. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.